Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Welcome to P-Pop Live. Yes, it's Parish Pastoral Accompaniment Program. Amen. Anong sagot mo? Susunod ka ba o hindi? Ano yan no? Yung traffic light. Yeah. Bago mag-stop, meron muna siyang orange caution. Yan. Yan. Okay. Siyempre kung nasa karsada ka, ay hindi tinatanong yan. Susunod ka talaga. Pero ang tanong, bakit tinatanong nila yung title natin? Kasi iba po ang sagot niyan pag ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Amoris Laetitia. Okay, so umpisahan na natin basahin. Sige. Saan galing? It is taken from chapter 7, Towards a Better Education of Children. So, paragraph 269. The Okay. value of correction as an incentive. Wow, o ba? Incentive ha? Doon pa Pero lang. dapat ang tingin ng bata, wow, salamat Yeah. naman at kinokorek ako. Hindi yung gagawin. Alam mo, kailan nila marirealize na pag nagkaroon na sila ng anak, no? Marirealize nila yon sa ginawa sa akin ng magulang ko yan. Sige. Wow, Sige. okay. So let's Natin. start. 269. Correction is also an incentive whenever children's efforts are appreciated and acknowledged, and they sense their parents' constant patient trust. Okay. Yan, sige. Maganda ipaliwanag yan. Sige. Kasi ang ganda no? Correction is also an incentive. Ibig sabihin, bago maging incentive yan, the parents has established yung kanilang pattern na naramdaman ng bata na mahal mo sila, hindi ba? You listen to them, pagkatapos yung iniintindi mo yung kanilang mga sinasabi. Hindi yung dati mga sinasabi, huwag kang magsasalita, no? Bata ka pa. Pag nagsalita, Pag nagsalita, ay ingay ka. parang sinasabi, kumukontra na agad. Yan. So, etong sinasabi ni Pope Francis, yung dapat maramdaman ng bata na nakikinig ka naman talaga sa kanila. And yet, there are times na pagka kinokorek mo sila at naramdaman nila na ikaw ay nakikinig sa kanila, Yes. it becomes an incentive. Correct. Di ba? Next sentence. Children who are lovingly corrected feel cared for. They perceive that they are individuals whose potential is recognized. This does not require parents to be perfect, Mhm. but to be able humbly to acknowledge their own limitations and make efforts to improve. Importante pala talaga yung being humble. Ready to accept. Kung nagkamali ka, mag-sorry ka sa anak mo. Yan, Di ba? tama. Hindi yung nung nagkamali ka, gusto mong yung pride. Yan ang delikado pala dyan. Ako ang tatay dito, akong hari dito. Ako Hindi ako nagkakamali. Diba? Yun ang delikado pala. Okay. Dapat wala yung pride when it comes to correction. Okay, so next. Still, one of the things children need to learn from their parents is not to get carried away by anger. A child who does something wrong
must be corrected, but never treated as an enemy or an object on which to take out one's frustration. Oh, Nako, alam mo, yan din ang minsan mahirap sa mga magulang. Kasi pagka yung magulang madaling mainis, madaling magalit, yeah. napakahirap talaga para sa kanila yan. Na- They need a lot of grace. Nangyayari din yan, no, pagka, di ba yung mga galing sa trabaho, Nung, yung dinadala nila sa bahay, yung trabaho nila, tapos nagka-problema sa trabaho, tapos imbis na matuwa sila dyan, anak napapasa yung galit sa bata. oo, Tapos ngayon, kung ano yung mistake ng magulang, parang yung bata yung didiskitahan. oo. So, ramdam po ng mga bata yon. Ang nga, pagka galit ka na, parang object na yung bata. Yeah. Minsan napagbubuhatan ng kamay, Oo. no? Minsan napagsasalitaan talaga ng masakit. Mm-mm. Kawawa naman yung bata. So Correct. we need to manage our emotion. Yes. So again, adults also need to realize that some kinds of misbehavior have to do with the frailty and limitations typical of youth. An attitude constantly prone to punishment would be harmful and not help children to realize that some actions are more serious than others. Yan. It would lead to discouragement and resentment. So, Parang sinasabi dito na meron daw talagang mga ugali ng mga bata, no? Tayo naman, naging bata tayo eh. Yung time na yun, parang madali tayong magkamali, 'di ba? So, dapat isipin natin na normal naman 'yon na nangyayari sa mga bata. Tayo nga, dapat isipin natin yun eh. Kasi we were that age to, no? Nung time na yon. Well, ito si John, medyo careless yan eh. May laging may tawag doon yun, may natatapong. Si Dennis. Dennis de Menes. 'Di ba? So, kunyari talagang clumsy siya, 'di ba? May prone to punishment talaga. Hindi po nila sinasadya yun. Kasi sino ba naman ang gusto na natapon niya yung pagkain niya? Pagkain niya yun. Sino ba naman yung gusto na madulas siya? 'Di ba? So, talaga pong hindi yan sinasadya. Kaya nadulas na nga, papagalitan mo pa. Natapon na nga, sisigawan mo pa, 'di ba? Imbis na nga maawa ka na hindi niya yung sinasadya. No, medyo talaga to, training sa ating mga magulang, Kasi pagka, ba't mo nahulog yan? Mga ganon agad tayo, 'di ba? So, sana yung mga nakikinig ngayon, maging mahinahon na rin tayo ng konti kasi alam niyo naman yung mga bata ngayon, no? So, kailangan nating ma-realize din yun. Minsan nakikita ko sa mga magulang, halimbawa talagang parang stress yung lalaki or yung babae. Minsan ang ginagawa ng magulang, ikaw na nga kumausap dyan. Kasi makakapagsalita lang or baka magpagbuhatan ng kamay. Ibig sabihin, nasa maling mood siya to make the correction. Alam mo, tama yun. Ah, Pero ayoko na, kunyari ako yung anak, kaya ikaw yung magulang. Ikaw na nga kumausap. Galit ka, tapos ikaw na ako. Parang ayoko na nga sa kanya, ikaw na kumausap, di ba? Gusto ko yung sana nakatago, no? Hindi nakita, ikaw na kumausap kasi hindi ko ganon. Pero yung harap-harapan, di ba? Tinuturo din natin yan. Huwag po ganon. Na, sige, pinakausap niyo, pero pinakita niyo sa kanya na naiirita ka, ayoko na kumausap sa'yo. Siya nang kakausap sa'yo. Hindi po maganda yon. Pero yung gusto nyong ang dami mo nang sinabi sa kanya, hindi kanya maintindihan, hihingi ka ng tulong sa iba, 'di ba? So, pwedeng kami yung kumausap, no? Kunyari, kami yung napuntahan yung kausapin, pero patago, hindi yung parang harap-harapan na ayaw mo siya kausapin, tulong yun na gusto mong hingin. Ito kasing correction, lalo na ang kino-correct mo yung anak mo, you need a lot of grace para maunawaan mo yung bata, mapagpasensyahan mo, at yung anger mo ay ma-hold back mo. Hindi mo idinadaan sa makapagsalita ng sarcastic, makapagsalita ng masama, masakit, o kaya
physical pa. Yun ang kailangan natin. A lot of grace from God. Hindi ba yung sinasabi ng iba? O pagka yung galit ka, may ginawa anak mo, bilang ka ng 10. Ang ibig sabihin ng bilang ng 10 na yun, you ask God for the grace para makontrol mo yung emotion mo, para makapag-pigil ka dun sa reaction mo. That will not do good. So yun yung yun yung ibig sabihin, magbilang ka ng 10. Kaya nga sabi ng iba, bakit 10? Ba't hindi 5? Bakit, ba't hindi 15 or 20? May syempre may mga parents tayong nakikinig dito. Lalo na meron talagang totoo mga parents na disciplinarian talaga yan. Parang, ay hindi, dapat matuto sila. Kailangan maraman nila. Dapat makorek sila kasi mali yung ginagawa nila. Diba? Alam po namin yun. Siyempre, alam natin, pag may mali, kailangan i-correct. Ang tinuturo po dito, paano po yung approach natin sa kanila sa pagko-correct. Kasi minsan, sa pagko-correct mo, and sabi dito, sa Ephesians 6, sabi ni Pope Francis dito sa Ephesians 6, parents, do not provoke your children. Yan. Pwedeng na po provoke tuloy lalo sila. Imbis na nako-correct mo, lalo silang hindi mo alam tahimik sila. Pero sa loob, naiinis sila. Lahat na sinasabi mo, hindi na pumapasok yan. Kasi inaantay lang yan na, sige, magsalita ka niyan. Pagkatapos yan, tapos na. Wala siyang narinig. Di ba? Nangyari sa akin yan. Oo. Ako nga, bad talaga ako. Naglayas ako. Ngayon mo yun. Ngayon, sabi ko, aalis nga ako gano'n. Akala nila okay na ako, tahimik ako, hindi ako nagsasalita. Imagine niyo, pag naaalala ko yon, talagang awang-awa ako sa nanay ko. Kasi siya po yung talagang umiiyak na hinahanap nasan ako. 'Di ba? So, kaya yun po yung feeling ng bata. Kaya alam ko yung feeling ng bata pagka sesermo na, pagka gano'n. Wala po sa isip niya yon. Ang nasa isip niya yung ano yung susunod na gagawin niya. Hindi siya pwede makapagsalita. Di sa action niya ginagawa. Or kaya, sinesermonan mo siya, sa inis niya, hindi na siya mag-aaral, no? Babagsak niya yung grade niya. O di iba na namang problema yon. So siguro, alam mo, tama talaga si Pope Francis. Basahin po natin to, ulit-ulitin po ninyo pagkatapos itong programa. Ulit-ulitin po ninyo. Paano ba natin makukorek yung ating mga anak? Etong sinasabi rito ni Pope Francis, yung pagko-correct, medyo mahirap yan kahit na anong approach ang gawin mo. Kahit napakaganda ng Yes, tama. So, ang importante pala is preparation. Ibig sabihin, parang yan yung sinasabi natin sa mag-asawa, no? Pagka merong pagkakataon at peace kayo, magkaroon ka ng do something good so that lagi ka nagde-deposit doon sa love bank. Yeah. Di ba? Nagde-deposit. So, ganun din sa bata. Kung may pagkakataon, yung mga bata, pino-blow out mo or nakikita mo yung kabutihan nila, nakikinig ka sa kanila mabuti pagka meron silang mga sinasabi sa'yo, that is setting the environment. So pagdating ng i-correct mo na siya, hindi niya tinitingnan na puro mali na lang, puro ako na lang ang nakikita. Hindi ganon. But rather, mas nakikita niya na ang bait-bait nung magulang ko. So ano man yung correction na sabihin nila, masaya ko na kino-correct nila ako. Ganon. So, ang importante is setting the right environment. Hindi yung pagka nakagawa at correct mo siya, tsaka palang nagiging mabait. Parang ganon. Hindi rin effective yun. It has to be, bago pa yon, talagang nakikita na ng bata kung paano mo siya pinakikinggan, kung paano mo siya nire-respeto, kung paano mo ibinibigay sa kanya yung mga tama, yung hindi, wag muna. Ganon. Di ba? Yeah. Tingnan nyo yan, papakita namin sa inyo yan, yung sign ng traffic light. Tingnan nyo yung muka nung red. Di ba kahit tayo pag red, nakasimangot ka, yan yung galit na galit ka na, no? Kasi nakasimangot ka, pero syempre nakastop ka pa lang. Ngayon, yan yung emotion mo. Kasi
Yan, siguro may ginawang hindi tama yung bata, gusto mo correct kasi nagagalit ka. Tapos, pero hindi ka pa pwede mag-go eh. Stuck ka eh, di ba? So ngayon, nagkaroon na ng yellow light. Parang medyo high, medyo sabi ni na count 1 to 100, di ba? So nakakibila ka na. Ngayon dumating na yung go. Tingnan mo, nakangiti ka na. Nalipasan na ng konti yung galit mo, di ba? So medyo pwede mo na siguro siyang pagsabihan with the approach na mga gusto nating sabihin. So, ganun din naman. Kung galing ka sa go, pagkatapos Yes. inabot ka ng orange, Oo. ayan, ang ginagawa ni Baron pagka nag-orange, lalong bibilisan. Habulin. Ganun sabi, go for it. Hindi ba dapat yung slow down? Go for it pala yun. Yun, sa Pilipinas lang mo ata yun. Pagka sinabing dapat babagalan mo. Sa atin, dali, Habulin mo yun rin. go for it. Ay, Diyos ko talaga, Pinoy, no? Anyway, kung gagamitin natin yun sa ating Ibig emotions. sabihin, pagka nag-orange, Yes. slow down, Slow down. count 1 to 10. Yes. Kunyari, sa go ka na. Slow down. Ibig sabihin, may mali kang nagagawa doon. Parang na-overexcited ka. Gusto mo sabihin lahat. Pag galit na galit ka din naman, i-slow down ka rin. Lagi kang mag-i-slow down. Yan. Okay. Okay, so again, so pagka nasa traffic lights po kayo ha, don't go for it. Slow down. Okay, so panoodin po natin yung ating kapihan after this. Yeah. No? Para makita naman ninyo na ang saya-saya po dyan sa kapihan. Yeah, pasyal kayo. Pasyal kayo. Kung kayo ay nagsisimba ng 8 o'clock, 9 o'clock yon. Kung nagsisimba kayo ng 10 o'clock, o di pagkatapos ng kampihan. At yung mga nagsisimba naman sa ibang oras, Punta kayo. pilitin nyo po dumaan doon. At pwede nyo pong isama yung mga anak ninyo. It's a family affair. Isama natin yung mga anak, parang puro na lang computer, puro na lang laptop, ganyan, o kaya na yung cellphone. Dalhin nyo po doon, matututo po siya ng ibang laro, no? Pagkatapos meron pang katekis doon na pag hindi po sila malulungkot. At may pagkain naman po. Libre po yun, no? Kaya pumunta po kayo doon. Amen! So again, see you next week here in Pipa Live. Bye!